A heart that follows her after day. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. Hallelujah. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that undivided, but one you roll and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. Hallelujah. A heart that hides your word, Pastor Ed, so that sin may not come in. A heart that Amen. Glory. Compassion. Worship Him. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory to God. Oh, worship that Christ. Once again, hallelujah. Sing this song. Hallelujah with all our hearts. Worship Him, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Feel His presence. He's in our midst. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. My Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Your throne. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. That Christ
Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito at kami tinipon mo upang magpuri at manambahan sa iyo, dakilain, luwalatin ang iyong pangalan at ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Once again, Lord, speak to us. Hallelujah, and reveal your words in our midst. Use your unworthy servant, Lord. At ang bawat isa ay punuin mo, Lord. Katagpuin sa gabing ito. Aalis kami na taglay ang kasagutan, kapunuan sa lahat ng aming mga prayers. Kaya salamat, Lord, pagpalain mo ang mga salitang aming tatalakayin. Ikaw mag-take control at magkaroon ng kapamahalaan. Sa iyo po ay aming binabalik ang lahat ng kapurihan na ito. In Jesus' wonderful name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makaupo na. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, medyo iba na po yung yung ating pakiramdam, di ba? Air condition na. Naramdaman niyo na po ba yung aircon? Di ba? Malamig na aircon. So, ibig sabihin nun ay faith po yun. Faith is the substance of things hoped for. Andiyan na yung substance eh. Diba? Sinarado na, sinelyuhan na. So, yun po mga kapatid. At nag-down payment na tayo. May earnest na, 60. At pero meron pa rin tayong balanse. Diba? At purihin ng Panginoon, mamaya na natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Ang pag-usapan natin muna ay ang salitang magpapalakas sa atin. Amen? Magpapatibay sa atin sa gabing ito. At ito ay continuation ng Sunday natin. Word made flesh again, part 2. Okay? So, mahirap pong mag-present ng mensahe pag wala po tayong mababasa talaga na ganong salita. Diba? Kasi yung again, mabigat po yun sa sanlibutan, sa mga denomination. Dahil ang word made flesh lang nila, John 1:1 lang, John 1:14. Wala nang panahon natin. Diba? So sa ating pananaliksik, nakita natin na meron talagang letra por letra na again. Diba? Sa third seal, sinabi, the incarnate word made flesh among His people again. Diba? I-type mo. Badaran, letra por letra to. Okay? Mahirap kasi magtayo tayo ng turo na hindi natin mababasa sa quote. Diba? Sa Bible, walang word na again. Pero dito sa quote, makita natin merong word na again. Ulitin ko ulit. Third seal. Diba? Sa 255, paragraph 197. Anong sabing ganon? Ginamit yung mga talata muna na now, if you want to write them down, of course, you all know them, Jesus, John 14:12, and Joel 2:28. Okay, Paul and 2 Timothy 3, Malachi 4, Revelation 10:7. See exactly what will take place now. And to the church, what is it? The incarnate Word made flesh amongst His people again. See? And they just don't believe it. Meron akong kausap sa Facebook. Siguro matagal-tagal na rin, mga ilang months na, 6 months, o siguro less than a year, ay nakipagpalitan sa akin ng mga commentary. Sabi niya, hindi pwedeng again. Isa lang ang word made flesh, sabi niya. Si Jesus lang sa kanyang time. So, ang ginawa ko, pinakita ko sa mga quotations, sa scripture, kagaya ng topic natin last Sunday, di ba? Okay, na si Moses ay tinatawag na word sa kanyang day and age. Si Elijah, si Ezekiel, di ba? Balik tayo sa ibang mga tinatawag nating mga prophets of old. That was Christ in Ezekiel, Christ in Moses, Christ in David. It was Jesus the same yesterday, today, and forever. What? The Word being made manifest by these prophets. So sa kanilang palang mga panahon sa Old Testament,
sa mga propeta, meron na rin palang word na nagmanifest sa pamamagitan ng mga propeta. Amen? Another quote, Moses was God in a portion, made manifest. He was the word expressed for that hour. But Jesus could not come in that. The Bible never said He will come in that way. Kaya makita natin yung mga prophets of old, sila ay part of the Word. Okay? Kaya sila, but when He come, express exactly like the Testament had, He will be expressed, then all those who redeemable believe it. Kaya wala po tayong problema pag hindi naniwala ang iba. Kasi ang maniniwala lang, yung redeemable. Ibig sabihin, yung matutubos. Ang hindi matutubos, hindi maniniwala, mga kapatid. So yung matutubos, maniniwala sila, mga kapatid, sa lahat ng salita. Diba? Okay. Sabing ganon, sa quote, malinaw po yun, mga kapatid, He will be expressed, then all those who was redeemable believe it. Because they were the thoughts of God, the attributes of Him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God. Anong scripture? As many as receive Him, John 1:12, to them gave He the power to become the sons of God, because they were redeemable. They were from the beginning in the expression. So may scripture po ba tayo, Pastor, na sinasabi mo taught, then express? Meron, di ba? Sa Psalm 139, okay, tingnan natin sa Psalm 139. Ito ay bilang review bago tayo dumako sa ating pinaka-highlight. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Verily, okay, taas pa pala natin sa 16, okay, 15, 16. My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance. Yung substance, di ba? Yun ang kanyang tinatawag na thought. Yet being unperfect, yung attributes, tinawag sa quote na substance. Di ba? Kanyang bahagi. Yet being unperfect, kasi unexpressed eh. Kapag ang seed unexpressed, hindi pa siya perfect. Unperfect. And in thy book, all my members were written. At sa iyong libro, ang lahat ng aking mga sangkap ay nasusulat, which in continuance were passion, when as yet there was none of them. Diba? Na yamang sila'y wala pa ang bawat isa sa kanila. Kaya makita natin, mga kapatid, yung substance, yung thought of God na nasa book, di ba? Na siyang members were written doon, ay inexpress, mga kapatid. Kaya sa 17, how precious also are thy thoughts unto me. Di ba? Meron siyang thoughts kay David. May thoughts kay David. May thoughts siya sa mga propeta. Mayroon siyang seed. Meron siyang substance sa bawat mga tao ng Diyos, sa mga overcomer ng Old Testament, overcomer ng New Testament. Ang Diyos ay may part. Diba? At tinawag tayong attribute. Sa Bible term, substance. Diba? Sa message term, thoughts. Diba? How great is the sum of them. Kaya makita natin sa ating scripture, kapag nahayag yung tinatawag na thoughts of God, yung substance of God ay nagmanifest, pwedeng tawagin din yun na word made flesh again. Diba? Many-membered body, not one-member. Many-membered, maraming mga sangkap. Kaya may mga scripture na mapupulfilled kapag ang word of God ay muling nagmanifest. Mapupulfilled ang John 14:12. Isa sa mga scripture. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Kailan naganap ang greater works? Diba? At may tinutukoy doon na he, diba? That believe on me.
Alam natin, unang napulpil ito kay Brother Branham. Diba? Siya yung he that believed on me. Then, followed ng tinatawag na bride after ni Brother Branham. Diba? We also believe in him. Kaya, the works that I do, sabi dito, you shall do also, and greater works than this shall you do, because I will go unto the Father, unto my Father. So, short period of time, 3.5 years, pero ang bride, long period of time. Kaya sabing ganon, greater works. Yung word na greater works, hindi ibig sabihin, dinadaig mo ang tinatawag na panghindi. Meron lang tayong more works dahil long period of time. Si Jesus ay 3.5 years lang nag-ministry. Kaya yung mananampalataya sa Kanya, merong greater works. Amen? Kaya sa bride age, dito sa Word Made Flesh, itong John 14:12 ay scripture po natin na mga bride. Scripture ito ng Word Made Flesh. At ang Hebrews 13:8 din ay scripture din ng bride. Ano yon? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Yun yung tinatawag na expression at manifestation ng Word Made Flesh. Siya rin noon, siya rin ngayon, at magpakailanman. Amen? Hindi siya nagbabago. God changing His mass, but not His nature. Balik tayo doon sa ating paksa. So sa Old Testament pala, marami na rin pag-aayag ang Diyos. Tinawag niya yon na enmorphe. God changing His mass, His form. Ang Diyos lang, mga kapatid, ang nakagagawa ng ganon. Amen? Dahil siya ay Diyos, nagbabago-bago siya ng form, ng anyo. Amen? At yan yung mga scripture na nakita natin sa Old Testament. Kay Abraham, nakita niya yung 3 anghel, yung isa ron ay ang Panginoon. Diba? Yung tumuloy sa bahay niya at pinakain niya, yun ang Panginoon na nasa katawan tao. Yun ang enmorphe body na nasa katawang tao. Yun ang theophany na pumasok sa 16 elements. Potassium, calcium, iron, di ba? Lahat ng 16 elements ng human bodies ay ginamit para manahanan siya. Okay? Then nawala, then after that, meron namang Melchizedek, priest of the Most High God, without father, without mother, bilang review lang, di ba? Walang beginning of days, walang ending of days, then biglang nawala. Bumalik ulit siya sa enmorphe body. Gumamit siya ng image ni Melchizedek. Diba? Priest of the Most High God. Amen? Yung back part of a man, nakita ni Moses. Diba? Sa book of Exodus. Sabi niya, hindi mo makikita ang aking muka. Diba? Pero makita mo ako, ang aking gawing likuran. Kaya ang nakita ni Moses ay likod ng tao. Diba? Ang Diyos, mga kapatid, ay gumagamit ng form. He changed His form. Kaya maraming mga tinatawag na pangyayari, maging sa time ni Jacob, sa tabing ilog, ano pong nakita niya? Isang anghel. Another enmorphe body na nasa flesh. Ni-wrestling niya dahil pinilit ni Jacob na siya'y basbasan. Pwede ka namang maging persistent sa Diyos pagdating sa iyong tinatawag na spiritual na pangangailangan. Di ba? Hindi siya maaring sumpain ng Diyos dahil ang hinihingi niya, spiritual eh. Di ba? Walang masama doon. Panginoon, basbasan mo ako. Di ba? Hindi kita bibitawan, sabi niya sa anghel, kung hindi mo ako babasbasan. Amen? So, seed si Israel. From Jacob to Israel. Ang Diyos ay obligadong basbasan siya. Kaya kung seed ka, kailangan maging persistent ka doon sa katotohanan. Doon sa tinatawag na realidad. Sige, sabi ng angel, from now on, hindi ka natatawagin Jacob. May changing na kaga, di ba? Tatawagin kang Israel. Kaya from that time, nag-change ang mga bagay-bagay kay Jacob. Hindi na siya supplanter. Pag tinawag siya Jacob, hindi siya lumilingon. Diba? Ganun din, di ba, nung ma-born again tayo? Tinawag ka ng sanlibutan. Wala na, hindi mo na nadidinig. Di ba? Ano ba? Halimbawa, kung ang tawag sa'yo ay Totoy Bato. Totoy Bato!
Totoy bato. Hindi ka na tumitingin kasi wala na yun, totoy bato. Ikaw ay tinatawag na rock of revelation na. Hindi na bato ng sanlibutan, kundi bato na ng kapahayagan. Di ba? Patay na si Jacob. Di ba? Sa time niya, mga kapatid, nag-change ang lahat. Si Jacob, pag nakagawa ng mali, di ba? Siyempre, ang tao, pag nakagawa ng mali, may fear ka. Di ba? Pero si Jacob, inalis ng Diyos ang lahat ng fear kay Jacob. Hinarap niya si Esau. Di ba? Kilala niya kung gaano katapang si Esau, pero hinarap niya. Dahil hindi na siya si Jacob, si Israel na siya. Si Abraham, Abraham na. Si Sarai, Sarah na. Bakit pinakita po sa Old Testament may pagpapalit ng pangalan? Sapagat may pagpapalit din sila ng tinatawag na kalagayan. From sinner to saint. Di ba? Meron din silang redemption na naranasan sa kanilang panahon. Sila ay seed express. Sila ay thought express sa kanilang kapanahunan. Kaya pag pikit ng kanilang mga mata, paglipat ng dimension, paradise na agad. Di ba? Hindi purgatorio. Wala namang purgatorio. Hindi souls under the altar. Kasi ang souls under the altar, nandyan pa rin yung dating mga nature. Di ba? Paghihiganti. Di ba? Sabi sa Pipsil, Panginoon, higanti mo kami doon sa mga nagsipatay sa amin. O, di, lumapang pagkatao yung nandun. Nag-iintay lang. Pinagpapahinga pa lang. Di ba? Hindi sila bride. Dahil ang bride walang paghihiganti. So, makita natin, pero ang Old Testament overcomer, sila po ay victorious. Kaya sa Transfiguration, lumitaw yung tiyopani ni Elijah at ni Moses. Yun po, mga kapatid, realms na yon ay composed ng new soul, tiyopani, mga kapatid. Yung two elements na nandoon ay binubuo ng tiyopani o word form body at saka ng new soul. At si Jesus Christ din nag-transfigured at that time. So, sa Old Testament, marami na palang instances na ang Diyos ay nagpahayag sa laman. Kaya nang si Jesus Christ nasa lupa, sabi niya, nagalak si Abraham nang makita ang aking araw. Natisod ang mga Hudyo. Wala ka pang 40 taon, nakita mo na si Abraham. Diba? Katotohanang nagalak siya nang makita ang aking araw. Ako'y si ako nga. Hindi ba kayo naniniwala? Lalong nag-alsa ang mga Hudyo. Diba? Lalo na sinabi, ako at ang Ama ay isa. Ang makakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Nagwala na sila. Ikaw ay tao, nagpapanggap kang Diyos. Sa mga gawa ba kayo isa? Hindi kami sa mga gawa isa sa aming pagka-Diyos. Yun ang teksto. Yun ang tema. Iisa sila sa pagka-Diyos. Bakit mo nalaman, Pastor? Diba? Saan nyo ako binabato? Sabi ni Jesus. Kasi nagagalit na mga tao eh. Sa mga gawa ba? Na nagsasabing ako at ang Ama ay isa. Hindi! Saan? Sa pagpapanggap mong ikaw ay Diyos, sinasabi mong ikaw at ang Diyos ay iisa, diyan ka namin binabato. Diba? Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, pinako sa krus dahil sa teaching ng Godhead. Yun po talaga, mga kapatid. Kinlaim niya na siya yung Jehovah of the old, na ipinako sa krus ay si Jehovah sa New Testament. Kaya siya pinako ng mga Hudyo. Ay napakarami rin denomination, pinapako din si Kristo sa hindi nila pagkakakilala si Kristo na siya ang tunay na Diyos na nahayag sa laman. Diba? Kaya yun po, mga kapatid, Word made flesh. Sa ating tema, Word made flesh again. Okay? Bakit po ginamit yung word na again? Diba? Meron po tayong mga talata sa 2 Corinthians, babasahin natin. Ito po yung scripture na pwede nating maging reference sa word made flesh again. 2 Corinthians 3:3. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Kaya pag sinabing you are, di ba? You are
predestined before the foundation of the world. You are written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Anong ginamit doon sa pagsulat? Not the literal ink. It is the Spirit of God, according dito sa quote. But with the Spirit of the living God, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Can you say amen? Yung dugo, 33 AD pumatak. Pero yung Spirit, before 33, meron nang pinanulat doon. Diba? Yun daw ay ang Espiritu ng Diyos na isinulat na tayo before the foundation of the world. Then pagdating sa quote ni Brother Branham, sabi niya, kailan kayo nasulat at anong pinansulat? Isinulat kayo sa dugo ni Kristo Jesus. So, pagdating pala ng Calvary, fulfillment yun. Diba? Yun yung tinatawag na realidad ng tinatawag lahat ng mga tinubos ay papalitan ng isang katawang walang kasiraan. Can you say amen? Makita natin yung tinatawag na word, epistle, at yung word ministered by us, manifestly declared. Walang pinagkaiba sa salitang word made flesh, declared. Diba? So yung word made flesh, o epistle made flesh, yun ang scripture natin sa tema na word made flesh again. Can you say amen? Dahil yun ang tema. So si Kristo ay word. Diba? Siya yung salita. At ang salita ay nagkatawang tao muli sa huling kapanahunan. Kaya yun ang tinatawag na ilang mga quotes na ating binasa. Basa pa tayo ng ilang mga quotes. So, malinaw na nasabi pala sa quote, this was God in a portion, made manifest. All the prophets was God in a portion. Pwede ba yun gamitin? Yes. Meron bang tao na pwedeng gumawa ng tinatawag na bubuyog? May tao ba na pwedeng sabihin, flies exist? Water turn into blood. Meron bang ganon? Sinong gumawa nun? Diyos. Diyos na kay Moses. Dahil walang taong pwedeng gumawa ng mga dakilang himala na yan. Can you say amen? Pakiayos lang, mga brother, yung parking nyo. Okay. So, Moses was God in a portion, made manifest. He was the word expressed for that hour. But Jesus could not come in that hour. The Bible never said He will come in that way. Pero pagdating ni Jesus sa kanyang time, He is the fullness of God manifested in the flesh. Diba? Sila Moses, sila Jeremiah was part. Diba? Moses was God in a portion, sila Jeremiah in a portion, made manifest. Pero pagdating ng John 1:1, siya yung tinatawag na fullness of the Godhead bodily. Diba? Nagmanifest sa flesh. Can you say amen? So, pagdating ng huling kapanahunan, ano yung word made flesh na nagmanifest sa huling kapanahunan? Hindi po portion, mga kapatid. Diba? Dahil ang portion ay ibinigay niya sa 7 church ages. Diba? Ang portion ay na kay Paul. Tama? Ang portion ay na kay Irenaeus, kila Martin, kila Columba. Tama? Luther, Wesley, puro portion. Pero pagdating ng St. Luke 17:30, hindi po portion yan. As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man, when He is revealed. So ano ang days of the Son of Man? Hindi na po portion. Fullness po yun, mga kapatid. Can you say amen? 2 kapanahunan lang ang may fullness. 33 AD at 1963. 2 kapanahunan lang sa kasaysayan ang merong fullness of the Godhead bodily. Amen? Pagdating ng huling panahon, Son of Man again, Word made flesh again, ang kanyang ibubuhos ay hindi bahagi. Hindi first person, hindi second person, hindi third person, kundi fullness of His Godhead bodily. Can you say amen? Hallelujah. Makita po natin, hallelujah, dito sa quote. The attributes of Him at the beginning was made flesh and redeemable
and was brought back to God. Amen. As many as receive Him, to them gave He the power to become sons of God. Because they were redeemable. They were from the beginning. In the expression. Pag sinabing from the beginning, doon sa pasimula, mga kapatid. Doon sa thought. Di ba? Doon sa tinatawag na mind of God. Hallelujah. Tayo daw ay buhat doon. Now, the reason they called Jesus a Beelzebub sa Thyatirian, a devil, because he could discern the thoughts of their mind. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pag may bumasa ng puso at isip ng tao, sasabihin nila, naku, sa diablo yan. Diba? Ganon din na nangyari sa time din ni Jesus. But He was the Word of God. And Hebrews said, the Word of God sharper than a two-edged sword, even a discerner of the thoughts of the intents of the heart. The mind. See? So, He was the Word. He is the living Word. And the living Word comes into us. Nasaan daw ang living Word? Comes into us. And then it does the same effect on us. Because it's the same Word. See? It's the same thing among us. That's the way. And sometimes, those who are not in the bracket speak with tongues, and another one interpret, is what? Is it? The Word made flesh again among us. Diba? Pangalawang quote na to, na ang salita ay muling nagkatawang taong muli sa pamamagitan natin. Nakuha nyo, mga kapatid, ang quote Thyatirian, paragraph 29. Okay. Na ano ang mangyayari kapag merong Word made flesh sa earth? Diba? Pag merong Word made flesh sa earth, the same thing din na nangyari sa time ni Jesus Christ nung merong Word made flesh sa kanyang time, the same din ngayon sa ating time. Sa time ni Jesus, nung may Word made flesh, may fullness sa earth. Tama? Meron ding mercy and judgment sa earth. Meron ding preaching to the lost sa earth. Diba? Preaching to the total lost. Kasi hindi pwedeng i-assume ang ministry ng preaching to the lost kung walang fullness. Diba? Paano ka mangangaral sa lost? Paano mo masasabi, mga kapatid, na they are lost kung wala sa iyo ang fullness? Kailangan, mga kapatid, dumating muna ang panahon na ma-reveal yung Word made flesh. Yung kapunuan. Kapag ang kapunuan ay na-declare na sa earth, sa lupa, ma-identified na kung sino ang lost. Diba? Kaya nung tinatalakay itong Word made flesh, mga kapatid, naging mainit po ito. Diba? May isang tinatawag na tao, tumesting. Kayo naman, kiniklaim nyo lang ang Word made flesh para magdomina eh. Diba? Dahil wala namang Word made flesh ngayon. Sa panahon lang yan ni Jesus. Okay? Binabalik nila sa yesterday. Diba? Kahit gaano katotoo ang scripture na dala mo, pero pinamamalian mo ang scripture sa kapanahunan, eto matindi, you are under the delusion of Satan. Kahit sabihin mo pa na John 1:1, si Jesus Christ lang ang Word made flesh, yung salitang lang, yun ang may danger. Huwag ka magdagdag, huwag ka magbawas. Diba? So, para pamalian mo ang katuparan ng salita sa kapanahunan ngayon, diba? At ibalik mo sa yesterday, ang promise for today, yan mga kapatid, ay diablo. Can you say amen? Nakakita na ba kayo ng diablo sa lupa? Diba? Ang diablo sa lupa, mga kapatid, ay pinipervert at tinitwist ang salita. Pag may nagwawala, diba? Merong lasing, may nangaaway, hindi pa po yan yung diablong sinasabi ko. Ang sinasabi kong diablo, yung tinatawag na spiritual wickedness in high places. Mga taong may kaalaman na sa mensahe. Nakuha nyo? At pinipilipit ang salita. Naintindihan nyo? They are antichrist. May kaalaman na sa message. May kaalaman na sa quotation na ito.
Pero ang unbeliever, wala pa pong alam ang unbeliever. Di ba? Ang kategorya nila hindi doon sa tinatawag na make-believer. Sa message, makita natin, dito sa Christianity versus idolatry, we are made partakers of His holiness. We, in His image, we are living image of a living God. Then dead to self. Raised with Him. Bago ka maging living image of the living God, first, you must dead to yourself. Kailangan mamatay ka sa iyong sarili. Amen? Then raise with Him. Mabuhay ka kasama niya. Now listen to this. His word made flesh again in us. Nasusundan mo niyo ba dyan? Sa quote na yan? Okay. Sa Christianity versus Idolatry 191. His word made flesh again in us. Oh, Brother Neville. Diba? Look, what is it? Not a mythical, imaginary God setting out there, but the living God. What is the living God? The Word in you making itself real. Can you say amen? Kapag ang Word of God making it real, that is the living God. Can you say amen? Because ang God is the living Word. Amen? But the living God, what is the living God? The Word in you, nasa inyo na ba ang Word? Amen. Making itself real. Kapag ang mensahe na natanggap mo sa iyo, amen, ay nagiging realidad, hindi lang intellectual, hindi lang credo, hindi lang dogma, naging realidad. Woo! Sabi ng propeta. Diba? Glory to God. Oh, I know you think I'm a holy roller. Maybe I am. But, oh brother, do you see it? Triumph over every denomination. Triumph over all paganism. A living God made manifest in a living temple. Who are this living temple? It's you and me. We are the living temple. And the Word of God, which is God, is made flesh in you. Why? You're seated in heavenly places, triumph over all things in Christ Jesus. Amen. Oh, I just love it. I have to skip something and go on. Mga kapatid, dito pa lang, sa message na to, nakikita na natin na yung Word in you pala, when it making itself real, it's the living God. Diba? At yun ang hindi nakikita ng sanlibutan. Yung Word in us, yung Word in you. Kapag yun, mga kapatid, ay naging real sa atin, naging totoo sa atin ang mga mensahe at mga salitang yun. Kasi pwede kasing maging intellectual lang yun eh. Diba? Pero kapag yun ay nag-manifest, ang tawag po doon ay Word made flesh. It is God in action. It is God becoming tangible. Can you say amen? Hallelujah. So sa portion na yan, mga kapatid, kapag yung tinatawag na living God na nag-manifest at naging real sa atin, a living God made manifest in a living temple, and the Word of God, which is God, is made flesh in you. Kagaya din sa time ni Jesus, siya ang Scripture, siya ang Word. Sinabi sa Isaiah 9:6, diba? For unto us a child is given, a child is born, and his name shall be called Wonderful, Counselor, King of Kings, Prince of Peace. Then, nagkatotoo, nag-come to pass, diba? Sa person ni Jesus Christ, He is the Word made flesh. The same day sa atin sa huling kapanahunan ngayon, yung propesiya patungkol sa church, yung propesiya patungkol sa bride, ay nagkatotoo. Yun ay living God. Word made flesh again sa huling kapanahunan. Amen? Sabi rito, Christ is the head of the body. Is that right? Well, wherever the head is, the body is with it. Glory.
Where my head goes, it takes my body with it. And where Jesus is, the church is with him. Amen. And he don't get out of his word. He stays in his word. Watch over it to make it manifest. His church is with him. Hindi mo pwedeng ihiwalay, mga kapatid, ang kanyang iglesia sa kanya. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang salita sa kanya. Nananatili silang magkasama. Ang body at head became one unit. The head and the body became one unit. Sa panahon ito, mga kapatid, ng Word made flesh. Sa panahon ng Word made flesh, ang ulo at ang katawan ay naging isa. Ang Ama sa time ni Jesus at ang anak, sabi ganon, ay iisa. Nakuha nyo? Ang anak ay ang body, ang anak ay expression ng tinatawag na God in flesh. They are no longer twain. They are one. So sa ating panahon naman ngayon, amen, ang head ay si Kristo, ang church ay ang body, nagkaroon ng uniting, they are no longer twain, they are one. Kakilakilabot sa panahon na to, mga kapatid, ang bumunggo sa salitang nahayag. Amen? Hallelujah. Ang bride, merong tinatawag na warning, then judgment. Hallelujah. Pag sinabihan mo ang isang tao, matakot ka sa Diyos sa pinagagagawa mo sa panahon na to. Ang binubunggo mo ay salitang nahayag. Baka mahatulan tayo ng Panginoon. Pansinin mo yun, magkakatotoo yun, mga kapatid. Kapag yung word made flesh ang binunggo in these last days, then judgment will come. Can you say amen? Hallelujah. Walang ignorance sa paningin ng Diyos. Kapag ang tinalo mo ay salita ng Diyos, hatol ka kagad. Di ba? Mahirap po magbitaw, mga kapatid. Hindi tayo pwede sa mga public show. Di ba? Hindi tayo pwede sa tinatawag na payabangan o pataasan sapagkat ito ay tunay na salita ng Diyos. Nag-iingat tayo, mga kapatid, na magbigkas ng salita. Nag-iingat tayo ma-misinterpret ang salita. Sapagkat kapag ang salita, mga kapatid, ay pinusong, yan ay unpardonable sin. Sa time ng word made flesh, mga kapatid, pwede niyang sabihin. Diba? Sa tao, impyerno ka. Pwede kang magkaroon ng loosing and binding. Sa time ng word made flesh, pwede kang talian at ilabas. Ano man ang talian nyo dito sa lupa, ay tatalian sa langit. Ano man ang kalagan nyo dito sa lupa, ay kakalagan sa langit. Grabing authority, mga kapatid. Can you say amen? So, hindi po emosyon nyo na basta pwede mong gamitin na lang. May anointing yun. Di ba? Bago mo sambitin yun, mga kapatid, may anointing yun. May pruweba ka. Nasabihin, mga kapatid, ni Peter, bakit mo pinusong ang banal na Espiritu, Ananias? Hindi po. Patay si Ananias. Diba? Yung asawa niya ganun din. Pinusong din ang banal na Espiritu. Patay din. Sa dispensation ng Son of Man, mabigat po, mga kapatid, na bungguin ang salita ng Diyos. Diba? May sumubok nga niyan, ministro. Mag-ingat ka, baka mahatulan tayo. Diba? 2 na po yun. 3 na yung nakita kong ganun. 4 na. Mismo, mga kapatid, word made flesh, challenge. Diba? One time, may isang meeting, parting San Mateo. Pag may tatayong mga ministro, we know word test. Parang hinihiya-hiya. Yung anointing dumating, tumayo ako at sabi ko, mag-ingat ka. Baka ang binubunggo mo ay kilos ng Espiritu. Baka masumpungan kang bumubunggo sa salita. Nanlamig, napaupo. Hanggang matapos ang meeting, umupo at hindi na nagsalita. Then after mga ilang buwan, nagkaroon ng tumor sa ulo. Ewan ko kung buhay pa ngayon o patay na. Alam ko, may tumor siya sa ulo. May isa ring pastor na kung saan ewan ko kung naintindihan niya o hindi na binubunggo niya tong mensahe.
Delikado tayo dyan. Tawag ko pa, pastor, baka tayo mahatulan. Dahil mga ilang panahon, ayun, nabulag, nagkaroon ng diabetes. Hanggang bago mamatay, ang statement, may rapture pa ba? Diba? Hindi ako magme-mention ng name. Diba? Meron ding isang ministro, talagang tinayuan ako, komprontahan kami. At sabi niya, patutunayan ko na ito ay truth. O sige, basahin mo sa amin sa quote, sa message, lahat ng patutunayan mo. Hindi, sabi niya, revelation ko to. So walang mababasa. Sarili mo lang revelation yan. Mag-ingat ka dyan. Baka mahatulan ka sa mga salitang yan. Then, mga lumipas ang ilang panahon, habang nagpipreach sa pulpito, bumaksak, patay. Mga kapatid, preacher. Diba? Ano masasabi natin sa mga ganyang pananalita? Diba? Then, may isang ministro. Ang tema, Word Made Flesh. Sa ministerial meeting. At sinabihan niya yung tinatawag na Word Made Flesh na kine-claim ng body nila Batak. Ginagamit lang nila yan pandumina sa mga ministro. Ingat ka dyan sa iyong binibitawan. Paano kung ako'y tunay na Word Made Flesh? Di nahatulan ka dyan. Ingat tayo dyan. Then after na mga ilang buwan, bali yung paa, mga kapatid, sa motorcycle accident. See? Hindi mo pwede basta-basta na sikaran ang mga tunay na Word Made Flesh in these last days. Sapagkat sila ay living Word. Sila ay living epistle. Diba? Sila ay anointed ones. Na ang Diyos inonor sila para doon sa office, pagkatapos sa salaulain mo lang, matakot ka doon. Diba? Naalala niyo ba si Brother Branham one time, pinagdabugan ng kanyang asawa? Umawat si Brother Branham dahil nag-aaway si Sister, Sister Meda at saka yung kanyang anak na si Sarah, palasagot si Sarah. Diba? Dumabog si Meda. Dahil umawat si Brother Branham, unawain mo na yung anak mo. Dabog si Meda. Diba? Ano po nangyari? Nagka-tumor si Meda. Bakit, Lord? Asawa ko yan. Hindi ko nagustuhan yung attitude niya sa'yo. Propeta kita inanoint kita Tapos pagdadabugan ka niyang ganun, basta-basta. Hindi po yun, mga kapatid, na wala ang tumor. Hanggat magmakaawa ang propeta sa Panginoon. Lord, sabi niya ganun, wag mo pong pabayaan ang aking asawang magsuffer. Alang-alang sa akin. Sabi ng tinig sa kanya, bago hipuin ng doktor ang tumor sa dibdib ng iyong asawa, wala na yan. Kaya nag-rejoice na siya, nasa meeting siya, ooperahan na yung kanyang asawa. Pag hanap ng doktor, saan bang part yun? Di ba dito yun? Ba't nawala? In x-ray, wala. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Hinahabagan kita. Tinatawad ko ang iyong asawa dahil sa'yo. Nakita niyo mga kapatid, yung authority ng Word Made Flesh, mabigat po yun, mga kapatid. Kaya kapag under anointing, yung tinatawag na mga man of God, yung fivefold ministry, mahirap bungguin yun. Diba? Nagpipreach ako nun sa Captain Musne. Pag ikay namatay sa bangungot, diretso ka sa hell. Sabi nung isa, sumigaw doon sa Captain Musne. Hindi totoo yan. Hindi raw totoo yun. Hindi ko naman narinig. Ang nakarinig si Rodrigo. Ang mag-anak niya. Then, kinabukasan niya tayo, mga araw lang binilang, patay. Sabi ni Rodrigo, ayan, hindi naniwala sa preaching. Bangungot siya namatay, diretso siyang hell. Diba? Ganun po yung bindikasyon, mga kapatid, ng salita. Diba? Kinontra mo ang salita. Hindi ako yung kinontra mo Ang kinontra mo, salitang nahayag sa laman. Diba? Kaya kung meron kang ignorance sa word, hindi mo pwedeng basta sikaran ng salita. Dahil hindi mo naiintindihan yun. Diba? Meek po, mga kapatid. Ang friend of the bride, meek. Ang redeemable, hindi niya pwedeng hipuin ang tinatawag na ark. Ikamamatay niya. Baka yun ay masaling niya. Pero maraming nagdudunong-dunungan, kagaya ni Usa. Tama, di ba? Tumagilid yung ark, nagmalasakit. Uy, babagsak.
Paghawak ni Usa, patay si Usa. Bakit? May masama ba na alalayan mo, babaksak ang ark? Ang masama, si Usa ay partakers. Diba? Sa programa ni David. Dahil ang programa ni David, ibalik ang ark sa pamamagitan ng mga kabinete niya. Ang magbubuhat, mga kabinete niya, hindi mga priest. Mga unclean hands, unclean hearts, hahawak ng religious matter, ayaw ng Diyos. Dahil ang hahawak dapat niyan, mga priests at mga Levites. Diba? Doing God a service without being His will. Kaya natakot si David from that time. Natakot niyang pakialaman ang ark. Diba? Dito po sa huling kapanahunan. Diba? Ito ay warning in these last days, yung pong mga nagmamarunong sa mensahe, amen, mahirap po nilang hawakan basta-basta ang ark. Diba? Kagaya ni Usa, hinawakan niya ang ark. Amen. Hallelujah. Ito ay days ng Word made flesh. Pag merong preaching na ng Word made flesh, huwag mong tutulugan. Parang tinulugan mo ang Diyos. Diba? Pag merong nagpipreach sa pulpito, huwag kang dadal-dal-dal-dal dyan sa labas at ini-ignore mo. Parang inignore mo ang Diyos na nasa pulpito. Can you say amen? Ganun na po yun, mga kapatid. Yung mensahe, mga kapatid, it is God. Diba? Word made flesh in our midst. Yung quote na binasa natin, the living God, the Word in you making itself real. Through preaching of the Word, yung living God ay ginagawa nating real sa ating kalagitnaan. Amen. Can you say amen? Kaya sabi, touch not my anointed. No, kaya nasa denomination, ang pinaka-ingatan kong salita, yung word na, touch not my anointed. Dahil marami na ako nakitang mga tao, sumubsob ang buhay. Di ba? Dahil hinipo nila ang pinahiran. Mahirap kahit laylayan ang pinahiran ng Word made flesh, hindi mo pwedeng salingin. Kapag ang Diyos ay napuna at naramdaman niya yung pasakit na dinulot mo, mari hindi ka naabutin ng umaga. Kapag ang Diyos ang nag-grib. Diba? Sinasabi ko to sa mga kumakalaban sa salita. Kaya winarningan ko si Tiyo mo. Asa si Brother Jojo. Huwag mo nang uulitin yan, Brad. Dahil binubunggo mo ang ministro ng Diyos at ang kanyang salita. Huwag ka na magsasalita ng masama laban sa manggagawa ng Diyos. Upo, pastor, sabi niya. Meron po akong tinatawag na enlargement ng heart, sabi ng doktor. At heart attack ito. Kaya pinakumpine na po ako. Patawad, pastor. Patawad. Nakita ka na ikay nahuhulog sa banging umaapoy, sa balon na umaapoy. Nagsisikap kang umahon, tuwing makakaahon ka, ginugulungan ka ng malaking bato, sabi ng isang kapatid. Iyak lalo eh. Pastor. So binigay ko siya sa Panginoon, bahala na. Diba? Kung sa paningin ng Diyos ay hindi niya nasaling yung word made flesh, ay ang Diyos ang magdidil sa kanya, hindi na sa akin. Can you say amen? At nagpa-pray, diba? At yun, pinuntahan ni Brother Jojo. Ngayon, balita ko, medyo maayos-ayos na. Diyan nagcha-church ngayon kay Pardillo. Kaya, I believe with all my heart, mga kapatid, mahirap po. Baliwalain at basta ignorin ang word made flesh in these last days. Diba? Kaya nakita niyo naman ang kaakibat. 'Di ba? Pag na-ignore mo ang salita na nahayag sa laman, ang kaakibat swerte. Malas. 'Di ba? Can you say amen? Dahil salitang nahayag 'yun sa laman eh. 'Di ba? Anong ginawa mo? Binaypas mo. Pinangunahan mo. 'Di ba? Kaya nakakatakot manguna sa mga salitang nahayag sa laman. Diba? Dahil ang kakakibat nun, mga kapatid, palo.
Amen. Kaya makinig tayo lagi, mga kapatid, sa sinasabi ng Word made flesh. Dahil tayo'y Word made flesh din, hindi po pwede magbungguan ang parehong Word made flesh. The elect cannot persecute the elect. The elect cannot debate the elect. Can you say amen? Kung Word made flesh ako, Word made flesh kayo, mag-harmony po tayo. Hindi tayo mauuwi sa debate o kaguluhan. Sapagkat iisang espiritu na nahayag sa laman ang nananaan sa ating lahat. Iisang motibo, iisang goal, iisang panukala ang nahayag sa atin lahat. Diba? Iisang pag-iisip, iisang achievement, iisang goal po ang ating iniisip lahat. Sa lahat ng ating mga programa, mga kapatid, wala pong pansariling motibo. Pag sinabing Word made flesh, walang pansariling motibo. Ang nangingibabaw doon ay salita ng Diyos na nahayag. So, the head and the body become one unit. So, ang kalagayan pala ng bride, ng Word made flesh, mga kapatid, ay katapat na rin ng ulo. Kung ikaw ay nasa ulo, hindi ka buntot. Hindi ka sunod-sunuran, mga kapatid, sa mga gawa ng sanlibutan at kasalanan. Ikaw ang magsasalita. Ikaw ang mag-i-speak dahil ikaw ang ulo. May mas mataas sa akin, Pastor. Paano yan? Ako'y tauhan lang. Have faith in God. Diba? Nakita niyo yung patotoo ni Joseph? Hindi naman siya head, hindi naman siya president. Pwede niyang salitain ang kanyang tinatawag na demand. Sabi ko rin yan kay Paul, Paul, may faith ka ba? Eh di salitain mo kung magkano ang demand mo. Sabi ni Paul, hindi bababa ng tinatawag na, sabi niya, kahit na 100, ididiman ko. Dahil i-absorb ako. Speak the word. Kung ano ang desire ng iyong heart, kung ikay karapat-dapat, ibibigay. Then, inabsorb na siya. So, ang iniintay na lang na manifestation kung magkano yung compensation. Diba? So, i-claim mo. Kung ano nasa heart mo, i-speakin mo. Wag mong, kung i-speak ka rin naman, di ba? Di, laki-lakihan mo na. Bakit mo pa liliitan? Binigyan ka ng pribilehiyo. Ikaw ay Word made flesh. Papipiliin ka ng, sige, mamili ka, anak. Ano ang gusto mong blessing para sa'yo? Di ba? Karito na lang, Lord, kontento na ako. Ba't kayo hihiling ng kariton? Nasa kapanahunan ka ng Word made flesh. Speak the word. Can you say amen? Kaya itong kine-claim natin, mga kapatid, hindi po ito 1,000, hindi ito 10,000, 100,000 po ito, itong pinag-uusapan natin. Wala po tayong pondo na ganong kalaki. 100,000, mga kapatid, 2-4 na wall-mounted. Pero by God's grace, naka-down na po tayo ng 60. May faith ba kayo sa Sunday? Malamig na to? Mahina yata. Natatawa si Brother Ariel eh. Di ba? Yan ay faith. Pero wala pa tayong pinangahawakan. Di ba? So, ang pinangahawakan natin ay faith. Can you say amen? Hallelujah. So, all things are possible if you only believe. Before rapture, amen, ating i-claim yan. Another quote, third seal. Now, if you want to write them down, malapit ng mag-9, of course, you all know them, Jesus, John 14:12, and Joel 2:30, 2:28, okay? And Malachi 4th chapter, Revelation 10, see exactly what will have take place, and to the church, what is it? The incarnate Word made flesh among His people again. Ano yung incarnate Word made flesh daw among His people again? Yun ay si Kristo naririto muli ngayon sa kanyang tao, sa kanyang bayan. Ay sabi niya, 2 or 3 that gathered in my name, I am in the midst of thee. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Amen. What a promises. Amen. Kung may faith ka kasi laki ng butil ng mustasa,
Sabihin mo sa bundok, malipat na nasa kaliwa, malipat sa kanan, magka-come to pass. Amen. Higit. Yan ay dahil sa faith. All things are possible if you only believe. Because the incarnate Word made flesh among His people again. Naririto ngayon sa kanyang mga tao ang salitang nag-reincarnate sa lamang muli. Diba? Sa time ni Jesus, nag-incarnate yung Word sa kanyang katauhan, sa flesh. Sa time natin ngayon, nag-incarnate uli yung Word sa ating katauhan. Amen. So yun ay promise. Ano man ang talian nyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan nyo dito sa lupa, kakalagan din sa langit. I-honor din sa kataasan. Ano man pagpagan nyo dito sa lupa, ano man ang, di ba, i-release nyo dito sa lupa, i-release din sa sangkalangitan. Yun ay authority, mga kapatid. Yun ay anointing. Di ba? Pasok na dyan yung claiming. Di ba? Mga loved ones mo na sa tingin mo hindi pa sincero, hindi pa lumalalim sa salita ng Diyos, claim them. Dalhin mo sila sa tinatawag na presensya ng Panginoon, sa atmosphere ng salita. Claim them. Mag-iwan ka sa kanila ng token. At hindi sila pababayaan ng Panginoon one of these days. 'Di ba? Sa mga araw na ito, masumpungan mo, nandun sila. Nasa perfect order. Can you say amen? Ngayon, wala sa perfect order. Pero kung ikaw ay seed at ikay part ng redeemable, pagdating doon sa other side, ikaw ay nasa perfect order na. Kaya huwag kang mabahala kung may mga bagay na hirap ka dito. Hindi mo ma-place, ma-position ang iyong flesh, ang iyong laman. Have faith in God. At one of these days, makikita ka sa iyong perfect order. Sa iyong rightful condition. Can you say amen? Kaya hindi ako nababothered, hindi ako nag-aalala. Diba? Ako ang token para sa mga loved ones kong mahihina. Kayo ang token para sa loved ones nyong mahihina. Kayo yung pinaka-strongest link. Sa family cycle, sila yung pinaka-weakest link. Claim them. Can you say amen? Pray for them. Apply the token. Yan po ang mga nangyayari under sa Word made flesh. Mga kapatid, kung ito po ay na-reveal sa isang individual, kausap mo, Word made flesh. Hindi mo pa naiintindihan ang mensahe. Maniniwala ka na rito kahit hindi mo pa naiintindihan. Bakit, Pastor? Word made flesh, yung kaharap mo . Can you say amen? Hallelujah. Pag Word made flesh na po, mga kapatid, nakapanahunan, kahit hindi mo pa naiintindihan yan, just say amen to every word. God will reveal this to you. Yan ang attitude ko, mga kapatid. Bago ako sa samahang Pentecostal. Bagong-bago. Sabi ng mga ngaral, kailangan na kayo magpabaptize. Saan kami babautismohan, Pastor? In the name of the Lord Jesus Christ. Tumanggap ako, nagpabautismo ako, wala pa akong knowledge about Godhead. Then, nang sumampalataya ako, pag-uwi ko sa bahay, binuksan ng Diyos ang aking kaunawaan kung bakit in the name of the Lord Jesus Christ. Binigay niya mga talata pertain sa tinatawag na oneness with God. Pinakita niya yung pagkakaisa ng anak at ama. Ibinigay niya mga scripture dahil sumampalataya ako . Hindi ko siya kinwestiyon. Can you say amen? Tinanggap ko siya hindi intellectual, kundi by faith. The same din ang message, mga kapatid. Kung tatanggapin mo ang propetang ito sa huling kapanahunan nang walang pag-aalinlangan, mapalad ka. You will receive a prophet's reward. He that receiveth a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet reward. He that receiveth a good man in the name of the good man, you will receive gift from the good man. Can you say amen? Kaya, the same in these last days, mga kapatid, kung ikaw ay tinatawag na good to the bride, you will receive blessing from the bride. If you are good to the pastor, you will receive the pastor's reward. What is the pastor reward? Yun ay respect.
Yun ay obedience. Yun ay headship to the Word. Can you say amen? Hallelujah. Kaya, pag naniwala ka, rumespeto ka sa pastor, sa man of God, hindi mawawala sa iyo yung respeto sa salita ng Diyos. Can you say amen? Dahil konektado po yung tao at salita. The Word and the messenger is the same. Hindi pwedeng pag-iwalain. Ay, ang gusto ko lang kay pastor teaching. Pero yung pagkatao niya, ayoko. Lumipat ka na ng church. Kasi every time, ako lagi, pagmumukha ko o lagi ang makikita mo. Can you say amen? Hallelujah. Pero pag natanggap mo na yung pastor na yon at ang salita ay iisa para sa iyo, you will receive a pastor's reward. Hindi po lahat may pastor's reward. Pag nagpayo ako, minsan ini-ignore, hindi sinusunod. Di ba? Pero by God's grace, majority, pag nagpayo ako, sinusunod na rin. That is pastor's reward. Di ba? At masdan mo ang blessing, mga kapatid. Sa bawat salita, sa bawat payo. Di ba? Magka-come to pass. Nakita ko po sa biyaya at habag ng Diyos, yung vindication niya sa ministry, sa maliit na ministry ito, mga kapatid, ay may vindication. Pag leading sa akin, off ako. Pag leading sa akin, sige, sumama ka, sasama ako. Pag leading, wag. Ibig sabihin, may danger doon. Marami na, Pastor George, na pangyayari. Pag ang leading sa akin, wag, merong pangyayaring pangit na mangyayari. Di ba? Kagaya ng tinatawag na mga nangyari, di ba? Pastor, humingi ng bubong. Tulungan niyo ako. Itatayo namin church namin. Kailangan namin bubong. Ora mismo. Hindi ko siya kilala kung sino siya. Then mga pastor, sige, naobliga. Sige, babayaran na lang namin sa body. Yung pala yung pastor bulaan, may bubong na pala. Nanghihingi ng bubong sa body. Kailan ko lang nalaman kay Pastor Cinco. Pastor, sinungaling po yun. May bubong na kami, matagal na. Bago pa nagpunta sa inyo, may bubong na kami. Saan nilagay yung pambubong? Sa bulsa. Sabi ng mga ibang dignitary, bitan! O sige, bahala kayo. Hands off ako dyan. Walang leading. Mga dati ang pastor, medyo nagdamdam. Ba't nauna pa yan? Saan ba galing yan? Diba? Then, nagpanukala. Co-op. Hands off uli ako dyan. Diba? Lahat ng mga pastor nagbigay ng tinatawag na, ano tawag doon? Ano ba tawag doon? Pastor George yung binibigay. Share capital. Ayun! Maghabol ka sa tambol mayor. Hindi makita. Hindi makita yung nag-present ng co-op. Baka may hina-hina 10,000 doon. No? May hina-hina yun. Tiglilima eh. Si Pastor Diyos, 1.5. Diba? Kaya, I believe, mga kapatid, the footprints of a righteous man, the footprints of the Word made flesh, is always ordered by the Lord. Word made flesh ka, hindi kayo order ng Panginoon. Kung ikaw ay Word made flesh, i-order ng Diyos ang iyong mga akbang. Kahit nagmamaneho, wag dito, patay tayo dyan, may dump truck. Kailan i-order ka ng Panginoon? Pero kung wala ka sa order, counterflow lagi, delikado po yun. Dapat lagi kang nasa order. The footprints of a righteous man is ordered by the Lord. Can you say amen? Hallelujah. Dahil ang word made flesh is ordered by the Lord. Salita sila na nahayag. Wala silang sariling kapangyarihan na labagin ang salita na nahayag. Kundi sundin lang kung ano ang kalooban ng salita para sa kanila. Kung tayo'y ganon sa gabing ito, mga kapatid, tayo yung sinasabi dito na the incarnate word made flesh. Si Jesus Christ din yun in word form. Diba? Dahil si Jesus Christ ay word. So yung word na si Jesus Christ, nag-incarnate sa atin, mga kapatid, bilang maraming sangkap o bride, word made flesh din po ang tawag doon. Can you say amen? Kaya na-challenge natin yung authority. One time po sa body, kinapos ng pambayad, may Kawayan Resort. Kulang ng 20,000.
Di ba? Then, na-challenge po sa preaching na God provide. Naniniwala po ba kayo na ito'y po provide ng Diyos? Sabi ng lahat, Amen. So, ang Diyos magpo-provide sa atin ng pambayad sa camp meeting bago matapos ang camp meeting. Di ba? Then, huling paikot. Sumobra pa po ng 20,000. Di ba? Pero kinabahan din ako nun. Sabi ng demonyo sa kalwa, yari ka. Paano ko hindi mangyari yan? Hindi ko naman ministry ito. Siya ang nagsabi niyan. Ispikin mo at mangyayari at magka-come to pass. Can you say amen? Have faith in God. Amen? Kaya kung mapapalapit ka sa mga word made flesh, maaambunan ka ng kanilang anointing. Maaambunan ka ng kanilang pagpapala. Diba? Dumikit ka. Diba? Sa tinatawag na pinagpapala, isang araw, pagpapalain ka na rin. Ito, kahit driver lang. Diba? Dumikit ka sa pinagpala pagpapalain ka rin. Diba? May message ang prophet, light connects light. Kung didikit ka ba, doon sa tinatawag na uutangan mo, isang kahig, isang tuka. Pareho kayong mag-iisang kahig, isang tuka. Dumikit ka doon sa may buhay. Ayan, si pastor, may buhay. Maraming pera to si pastor. Aabangan ko to. Uutangin ko to. Parehas din, mga kapatid, kay Peter. Silver and gold, I have none, sabi ni Peter. But, ano nasa iyo? Authority. Anong authority yan? Have faith in God. Can you say amen? If you have faith, speak the word. Yan ay magka-come to pass. Yeah, word made flesh, di ba? Ang ating topic, kung word made flesh, speakin mo. Kung hindi ka mag-i-speak, paano ka maririnig? Di ba? Speakin mo para marinig ka. Pag binibigkas na kasi ang isang bagay, lalo sa mga senado, sa kongreso, di ba? Merong first reading, second reading, painit na po ng painit yun. Pang third reading, ipafinalize na yun. The same din ang faith natin, speakin mo. Ito pong aircon na ito, 10 years ago na yata ito, o 15 years ago, na pinlano. Diba? Ngayon lang magmamaterialize. Ang tanong ko sa inyo sa gabing ito, kayo ba ay partakers ng faith na yan? Kayo ba, mga kapatid, ay may kabahagi dyan? Kayo ba ay nagkaloob dyan? Kung hindi pa, magkaloob na kayo para pagpalain kayo. Kasi yan ay faith. Hindi mo pwedeng sabihin, bahala na sila dyan, pastor. Tayo po ang bumubuo ng word made flesh. Hindi lang yung mga may pera. Karamihan po nagbibigay, hindi naman may pera. Yung iba, driver lang Pero may faith sila. Babalik to, pastor, mas malaki pa. Diba? Pag binasa mo yung mga nandiyan, asa na yung board natin, basahin nyo. Pag nakita mo, blanco pa yung pangalan mo. I-claim mo. Lord, sana maging part ako nitong mission na to. Diba? Bakit, mga kapatid? Ito pong sitwasyon natin, tayo po ay by faith lang. Hindi po tayo bumili niyan dahil meron na tayo kaagad pera na nakaabang. Wala pa po. Ini-stimulate ko lang yung faith nyo para sa promise word ng ating Panginoon. Kung magiging part kayo niyan, i-bless kayo. Kasi ang i-bless nyo, ministry. So ang word made flesh, hindi po papapagkulangin ng ating Panginoon. Yung ba ang faith nyo? So be it. Can you say amen? Before the rapture, I believe with all my heart na ang Panginoon hindi po tayo pababayaan. Gagawa siya at gagamit siya ng mga mechanism kagaya sa Book of Acts bago dumating ang squeezing nila. Diba? Meron provision ang Diyos sa kanila. Nilagay sa paanan ng mga apostoles at walang nagkulang sa kanila kahit isa. Diba? Kaya yan yung ginaya ng communism na sistema Walang nagkulang kahit isa. Sapagkat all things in common sila sa kilos ng Espiritu. Pero pag kilos po ng tao yan, delikado po yan. Pero pag kilos ng Espiritu yan, mananagana kayo dyan at ibe-bless kayo. At walang magsisisi at manunumbat sa araw na yan. Can you say amen? Malapit na po ang rapture.
Di ba? Hindi na magluluwat ang panahon. Hindi ko alam kung ano ang kaganapan sa 2015. Di ba? Maaring yan ay starting ng tinatawag na one world government dito sa Pilipinas. Maaring yan ay starting ng squeeze. Kagaya ng ginawa ni Bush noon. Di ba? Ni Pope John Paul kay Bush sa Reuters News, i-exterminate mo ang lahat ng end-time bride dyan sa Amerika. Eh, nawala si Bush eh. Di ba? Si Obama naman ang binulungan. Ngayon, si Pinoy naman ang bubulungan. Next year. Di ba? Hindi na lang nagko-comply, nag-change ng tinatawag na constitution ay ang Pilipinas. Kaya kailangan maisulong yung pagbabago ng saligang batas. Pag nabago yan, pwedeng pag-isahin ang gobyerno at simbahan. Mapupuwersa tayo rito. Can you say amen? Paalisin ang mga churches sa kanila mga simbahan. Ipe-persecute sila, i-squeezin sila, babatasin sila. Kaya nga ang revelation sa akin, hindi magpatayo ng palasyo o yung tinatawag na napakalaking simbahan o i-furnish mo yan na napakalaki. Parang hindi yun ang leading sa akin ngayon. Iiwan natin yan, lahat ng material na yan. Ang Word made flesh, mga kapatid, ay partikular sa Word in these last days. Tayo ay partikular sa pakikinig sa salita ng Diyos, di ba? Kaya hindi po masama habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, medyo komportable, medyo malamig. Can you say amen? Hindi ka madidistract, hindi ka madidisturb, hindi ka maiirita sa init, hindi ka paypay ng paypay. Sahod na sahod mo yung revelation. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po, mga kapatid, ang nilagay ng Diyos sa puso natin. Kaya pag-pray po natin yung mabuti. Ang faith po natin sa Sunday, malamig na to. Yung ba ang faith nyo? Iaayos ng Diyos ang lahat ng bagay. Before rapture. Amen. Yan po ay pangkalahatang kapakinabangan. Oh, glory to God. Kaya yun po, mga kapatid, ang paniniwala ko po under dito sa Word made flesh. Pagdating ng progressive, di ba? Revelation, pagdating sa Word made flesh. Kung meron pang wala sa ayos sa mga teaching mo, iaayos lahat. Ito mga previous years na nagdaan, napansin ko yung positioning. Sa maliliit na bagay, nilalagay tayo ng Diyos sa positioning. Dahil sabi niya, if the church only knew its position, one day the rapture will come. Every church, ipoposition ng Diyos, bibigyan niya ng clear understanding. Diba? Ibabalik tayo sa tamang posisyon sa mensahe. Kaya kung may pagbabago, part po yun ng progressive revelation. Kung may nakikita kayo na mas more detail yata yung binibitawan ngayon, yun po ay part ng positioning. Particular po, mga kapatid, ang Panginoon sa bawat posisyon ng mensahe. Dahil sa isang mali mo lang na tinatawag na interpretasyon, diba? Pag sinukat po yan, pagdating sa dulo, milya-milya po yun. Diba? Pag yun dito yung sight, sabi ni Barbanam ng baril, konting lihis lang yan dito. Pagdating yan doon, malaki po yun, ilang dangkal po ang pagitan nun. Kaya dito po yung alignment natin sa salita, kinakailangan 100% alignment. Mag-pray tayo sa Panginoon. Pray for your pastor. Pray for your teachers, ministers dito sa church na tayo ay humantong sa tinatawag na one faith, one Lord, one baptism, one revelation. Ang body of Christ ay humantong sa ganong posisyon. Amen. Dahil yon ang susi, mga kapatid, na tayo po ay aalis na dito sa lupa. May ministry tayo, positioning. Ang word made flesh, mga kapatid, ilalagay ng Diyos sa tinatawag na pole position. Kagaya ng message ni Joshua, parallel to Ephesians. Can you say amen? Nakita natin na pinosisyon lahat ni Joshua ang mga wala sa posisyon sa time ni Moses. Can you say amen? Kaya ito ay Joshua generation. Pinosisyon tayo lahat, mga kapatid, ng Holy Spirit. Yung mga partial realization ay naging full realization sa Word of God.
Yung mga loose ends, yung mga duktungan, pinagduktong. Can you say amen? Hallelujah. Binalik tayo sa tinatawag na full position. Okay? He himself poured himself into the people. Christ in you, how beautiful, how wonderful to think. God pouring himself into the human being, into the believer, pour out. It was a part of his drama to do so. Amen? Kung ang faith po natin, 100%, mga kapatid, ang bibitawan nating salita ay nasa mensahe. Can you say amen? Pray for me na ang bibitawan kong salita lagi ay nasa mensahe. Amen. Pray for your pastor. Pray for my family. Pray for all the fivefold ministry, mga kapatid, na magkaroon ng harmony. So now we are invited into Him to be partakers of all that He is. And we're invited into Him, which is hid to unbelievers by the veil of human flesh. See? They know that glory, they read of it, it's in the word here, the glory of God, and things like that. It's just a word to them, but to us, it's a manifestation. See? It is no more a word. It's a reality. Amen. Can you say amen? Yung living word, made flesh, it's a reality. Amen. Kung sa iba ay terminology lang yan. No, sa atin, ito ay reality. Ito ay life. Amen. Hindi po ito tinatawag na saying lang. Pwede po kasi sa isang panahon, pumutok ang revelation, pero hindi sa lahat. Maaring sa iba ay saying lang. Diba? Word made flesh na kami. Word made flesh na kami. Pero saan ang authority? Can you say amen? When you claim you are word made flesh, kinakailangan merong patotoo. Merong realidad. Can you say amen? Hallelujah. It's a manifestation, see? It's no more a word. It's a reality. Amen. Kaya sa time na to, mga kapatid, hallelujah, kine-claim natin, word tayo. Pero ang word, mga kapatid, nasa iyo ang blessing. Nasa iyo ang lahat. Speak the word. Wala pong anak ng Diyos, mga kapatid, na mamamalimos sa huling panahon na to. Can you say amen? Ang anak ng Diyos hindi nilagay sa buntot. Ang anak ng Diyos, ang word made flesh, nilagay sila sa ulo. Aayon sa atin ang mga bagay-bagay. Kakasi sa atin, mga kapatid, ang kapalaran sa huling mga kapanahonan na to, sapagkat tayo ay word made flesh. Can you say amen? Kung tayo man ay nasa banig ng pagsubok sa mga pagkakataong ito, i-claim natin. By faith, huwag tayo mag-doubt. I-claim natin na mag-come to pass ang kanya mga promises sa atin. Can you say amen? Dahil tayo ay word made flesh. Notice all the glory that's in God is in the Word. Oh, see? Lahat pala ng glory na nasa Diyos, nasa Word. Nasaan ang Word? Nasa atin. Sabi ng message, hindi lang just a word. Di ba? It is life. It is real. Kung yan ay word lang, saying lang yan. Sabi-sabi. Di ba? Nakikiano ka lang. Nakikiparang, oh, word made flesh na kami. Oh, ganun lang. It's just a word to them. But to us, it's real. Can you say amen? Pag nag-claim ka ng preaching to the lost, kailangan mag-preach ka talaga sa lost. I-identify mo kung nasan ang lost. When you say preaching to the lost, sabi ni Barba, yung mga babaeng yun, impyerno yun, sabi niya. Nakita ko sila sa hell 40 years ago. Yun ang preaching to the lost. Yung mga mata nila na yun, yun ang nakita ko sa hell. Yung mga gupit ng buhok nila na yun, yun ang nakita ko sa hell 40 years ago. Han, nasa earth pa ba ako? Nanlalamig ako. Dahil ang mga nakikita kong mga tao ay yun ang nasa hell. Preaching to the lost. Napakabigat po noon, mga kapatid, na ministry. Kaibigan mo. Di ba?
kagrupo mo sa mahabang panahon, then lost pala. Loved ones mo, hindi mo alam, lost pala. Then ipaprophesy mo, at sabihin mong, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin dahil hindi ka mapupunta sa langit. Impyerno ka. Ang bigat po nun, mga kapatid, na mensahe. Sasabihin sa'yo ng tao, Brad, humahatol ka na yan. Diba? Humahatol tayo ng tama. Mali yung humatol ka ng mali. Pero kung humahatol ka ng tama, ang tawag po doon ay preaching to the lost. Sabi ni Paul, si Jannes and Jambres, si Alexander Coppersmith, ibinigay sa dyablo, sabat minahal nila ang sanlibutan. Diba? Si Paul nag-preach ang preaching to the lost. Si Brother Branham din nag-preach ang preaching to the lost. How about ang bride in this last day? Magpipreach din tayo ng preaching to the lost. Kapag ang tao paulit-ulit na binubunggo niya ang katotohanan, wala na po yun. Wala na po yun. Diba? Parang isang tinatawag na ano na lang yun. Anong tawag doon? Dayami. Na nag-iintay na lang ng sunugan. Kaya sabi, wag mong ibigay ang perla sa mga baboy. Diba? Paano mo ibibigay ang perla sa mga baboy? Identified mo ng baboy yon. Ano ba ang gagawin ng baboy sa perlas? Dudumihan niya lang. Can you say amen? Kaya sa huling kapanahonan, ang umiiral po dito, discernment. Hallelujah. Yun ang tinatawag na word made flesh. Madidiscern ang thoughts and intents of the heart in these last days. Hallelujah. Identified ng Diyos ang tinatawag na tunay na kaisa natin. There will come a day that will not be neither day nor night. Sekaraya to. But in the evening time, it shall be light. Now, the sun geographically rises in the east and sets in the west. It's the same sun all the time. When the sun revealed himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people, amen? We've had a day of gloom dito sa huling panahon. We've had enough light in the reformers and so forth to make churches and denomination and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church. But in the evening time, itong time natin, it shall be light. He said, in the evening time, and no scripture can be broken. And the same sun that poured out himself, Kenos, on the day of Pentecost promised to do the same thing in the evening time. See? It's according to the promise. Yung nangyari na pinoured out niya ang sarili niya, 33 AD, ipupoured out din niya dito sa evening time ang kanyang kapunuan, ang kanyang kabuuan. Hallelujah. Get the tag together. Look what happening and look what He promised. Then you'll see where we are at. Get the thing together. You can see the unveiling of His great and mighty one. Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied. Ang mga tao ay nabulag muli sa mga dakilang mga bagay na ito na ipinanghuhula muli sa pamamagitan ng pangangaral. So ang pangangaral ay panghuhulang muli. Can you say amen? Nanghuhula tayong muli sa huling kapanahonan na to. Pero ang mga tao ay nabubulag. But in the evening time, it shall be light. He said, in the evening time, and no scripture can be broken. Kasi every scripture ay mapupulfill. The same sun that poured out himself, Kenos, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. See, it's according to the promise. Pinangako na mangyayari rin muli. Amen. Ang ginawa niya noon hanggang sa huling kapanahunan na to. Oh, glory to God. Marami pa pong mga quotes. At dito na po tayo magtatapos. The veil has been opened from the traditions and they see it. He's the same yesterday, today, and forever. See? It's the promise of God. And we cannot go against that. Because the scriptures cannot be broken. Yes, we find that He promised that.
And He had emptied Himself into His people, and is the same yesterday, today, and forever. Siya rin ay noon, ngayon, at magpakailanman at hindi nagbabago. Yung the same promises niya ay matutupad sa ating kapanahunan ngayon na ikinabubuhay. But He promised just before the coming of the end time, the world would get like it was in Sodom, when a man came down in human form, 3 of them, 2 angels, and God Himself, that was God. The Bible said it was now He came down and He manifested Himself there by turning His back to the tent where Sarah was and told Abraham what Sarah was thinking in the tent. That's right. Now Jesus Himself said, at the day when the Son of Man is being revealed, the Son of Man, the ministry of Jesus Christ, His self. Yun po, mga kapatid, ang magaganap. Mismong ministry niya to na nagaganap sa bride in this last day. He is able to achieve to Himself a bride. He is going to, in the last day, countdown message to, be able to get a bride that with a ministry that's so exactly like a man and his wife becomes one. And when Jehovah gets His people like Him, then He lives in His people. They are one. It fulfilled the scripture exactly what He said in John 14:12. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. It also fulfilled what Jesus said will take place as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son of Man. So lahat po na yan na mga scriptures at quotation ay magaganap sa ating araw. Last, sa 196 ng God's provided place. Okay? Wesley, through the baptism of the Holy Ghost or the Pentecostals, and go right into the perfection of the Son of Man, that when husband and wife will be the same self-persons. Mga kapatid, ang bride daw at si Kristo magiging the same self-person. They are no longer twain. Si Jesus Christ at ang bride, ang church, ay magiging same self-person. God will be so manifested into His bride, His church, till they will both the same. They are one. Now you see where we at? Pag ikaw at si Kristo ay wala ng kaibahan. Di ba? You are no longer twain. Ano na po mangyayari, mga kapatid? God in flesh na po yun. Amen. God in flesh. Kaya pag God in flesh na po, mga kapatid, wala nang question yun. Wala nang debate yun sa God in flesh. Ang attitude mo na lang doon is to say amen to every word. Ang attitude mo is to punctuate every word na naririnig mo. Yun na lang ang tanging magagawa mo. Kapag ang kaharap mo ay Diyos na sa huling kapanahunan, ang tanging masasabi mo na lang, amen to every word. Can you say amen? Wala ka ng ibang madadahilan eh. Diyos na yun eh sa huling kapanahunan. Na hindi nangyari sa days ng mga reformers, sa days ng mga tinatawag na Lutheran, Wesleyan, Pentecost. Kaya sa huling panahon, na word made flesh na, mga kapatid. Sabi ni Jesus, huwag kayong mangamba kung kayo ipagsakdal. Huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin niyo sa kanila. Ako ang magsasalita para sa inyo. Pag mag-share kayo, huwag kayong matakot. Ako ang magsasalita para sa inyo. Kung anong kakainin nyo para bukas, huwag kayong mag-alala. Mga ibon nga, pinapakain eh. Bribe pa kaya? Can you say amen? Yun na lang isipin mo, bribe pa kaya? Kaya walang imposible sa Diyos, mga kapatid, sa panahon na ang nobya at ang nobyo ay nag-isa na. Yun na po, mga kapatid, magaganap na sa lupa yung tinatawag na great achievement. Yung greater works, makikita mo na sa manifestation dito sa flesh. Can you say amen? Hallelujah. Kaya I believe, mga kapatid, ang trust ko po, ang faith ko po, mga kapatid, sa time ng Word made flesh, pag pinaniwalaan mo po yung tinatawag na salita na nasa tao, wala na pong pagdududa yun. Diba? Pag hinanapan mo siya ng pruweba, mailalabas niya sa iyo ang pruweba. Sapagkat ang Word ay thought express.
Kaya sa atin, Pastor, paano may mga ganyan na issue na nalalabas ka? Yung mga tinatawag na mga controversial. Bakit lumalabas yan? Nag-i-start yan sa thought. Can you say amen? Thought na nilalagay ng Diyos sa heart. So kapag yung thought na inilalagay sa heart, na-reveal, then binindicate ng tinatawag na mga mensahe. Napatunayan na nasa message. Binakapan ng scripture, binakapan ng quotation. Doctrine na po yun, mga kapatid. Magiging controversial truth na po yun. Can you say amen? Dahil nilid ka eh. Ginaid ka eh. Hindi mo idea yun eh. Yun ay thought of God na in-express sa flesh. Can you say amen? Kaya napakarami po yan, mga kapatid, na issue. Di ba? Na pinosisyon tayo, mga kapatid. Kagaya ng issue ng tinatawag, harvest time is over. Sa pasimula, hindi matanggap. Maraming dumidebate. Di ba? Maraming tinatawag na nasa gitna, nakahang. Pagdating ng misyonaryo, pinreach niya sa pinakasimpleng paraan, gospel time is over. See? Yun po, mga kapatid, ay vindication. Di ba? Na ahead, pinipreach na sa Pilipinas. Pinipreach pa lang sa kanila. Napansin nyo, mga kapatid, hindi tayo doon nagpapapap, pinakikita ng Panginoon na mas far east tayo. Yung highlight, nasa far east. Nasa west part, padilim na. Ang revival ay patapos na. Madilim na nga eh. So ang revival, mga kapatid, ay nasa eastern people. Nakuha nyo? Kaya nandoon yung mga highlights. Yung mga controversial truth nandoon. Pinagpipistahan na ng bride in these last days. Kaya po rin ang ating Panginoon, I hope, hallelujah, na-catch up nyo yan, mga kapatid, na pag word made flesh na, lalapit ka, Pastor, ano po ba mabuti? O, sige, gusto mong marinig kung ano mabuti. Kung sabihin ko sa iyo kung ano mabuti, susundin mo? Yun lang, Pastor. Meron na kaming pre-plan para dyan. Eh, ba't ka pa nagtanong? Ano lang, reference lang. So, under ng word made flesh, hindi mo kailangan ng reference. Sa time ng word made flesh, Diyos yun. Kung hihingi ka ng payo, ibig sabihin, hinihingi mo ang payo ng Diyos. Bakit, Pastor, hindi ganon? Hindi pa, Pastor, absolute na ba yung sinasabi mo? I believe with all my heart, mga kapatid, kapag ang counsel ay according to the Word of God, absolute na yun. Eh, paano kung hindi ko magawa yung absolute mo? Permissive will ka. Maraming sumubok. Di ba? Winarningan ka, Brad! Example lang to, Brother Buboy, walang connection. May LTO dyan. Hindi, legal ako eh. May LTO, Brad. Hindi, legal ako eh. Pagdating na, ayun. Legal akin na yung radyo. Akin na yung ano mo. Di ba? Warning, then, judgment. Makinig kayo sa mga babala. Sa mga warning sign, huwag mong ignorin. Kahit sino lang nagsabi, kung totoo yan, paano yun? Diba? Nakukuha niya, mga kapatid, church to experience. Kung tayo, mga kapatid, ay may mga ganyan ng karanasan, ariin na yan, mga kapatid, na kalakasan. Experience na natin yan, mga kapatid. Kaya sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kung kikilalanin natin ng kapanahonan na ito, mga kapatid, na ating ikinabubuhay ay word made flesh na, huwag ka nang humingi ng payo kung hindi mo susundin. Diba? Huwag ka nang magtanong, Pastor, ano pong gagawin ko? Huwag na, please. Diba? Dahil panahon na to ng word made flesh eh. So kung ang word made flesh magpayo, lilitaw, word made flesh, ignored. Diba? Ganun lang ang mangyayari. Diba? Pastor, ano po ba ang tamang doktrina? Himayin mo. Hinimay ng word made flesh. Duda pa ako. Alanganin pa rin ako. Pastor, sa hinihimay. So, word made flesh, doubted. Diba? Word made flesh na, pinag-alinlanganan pa eh. Para kang si Tomas niyan. Alam mo, si Tomas, sabi ni Tomas, kaharap niya na yung resurrected form. Hindi pa rin ako maniniwala. Malibang maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran,
at mapil ko at makita ko, doon lang ako maniniwala dyan sa teaching nyo na Word made flesh. O di sige, Tomas, ayan, suot mo. My Lord and my God. Ngayon, my Lord and my God ka ngayon. Tomas, mas mapalad sa iyo ang end time people. Hindi nila ako nakita. Hindi nila ako na-witness physically. Pero maniniwala sila sa akin. 100% sa time ng Word made flesh. Maniniwala sila na ako ay nasa kanila kahit wala ang aking physical form. Amen. Hallelujah. Sila yung mga dakila na tinawag sa huling kapanahunan. Pero yung mga apostol, kagaya nila Tomas, pinagdudahan pa ang salita. Kagaya nila Matias, pinagbotohan pa. Pero ang perfect will pala, si Paul. Nakuha nyo mga kapatid? Hallelujah. Kaya sa time na ito ng Word made flesh, hindi po tayo susuntok sa hangin. Hindi tayo magmimisyon at uuwing luhaan at sasabihin natin, nag-excursion lang pala kami dun eh. Bakit? Ano ba nangyari? Wala, ni isang daga na bunga eh. Oh, magkano nagasta nyo? 50 mil lang nagasta namin. Wala eh. Nag-excursion lang kami. Under ng Word made flesh, mga kapatid, paghayo mo, tiyak. Can you say amen? Hallelujah. Paghayo mo, merong iluluwal na anak. Kaya sabi ko nga kay Pastor Garzote, matagal mo na akong ini-invite sa koron. Oo nga, Pastor. Maraming beses niyo na rin akong binibigo. Alam mo kung bakit? Hindi pa time sa mga panahon na yon. Sa mga panahon na yon, pupunta kami dyan, magdidebate lang kami. Hindi pa kami one mind. Gusto mo ba yon? Ang maririnig nyo, hindi pa one mind? Oo nga no, Pastor. Oh. Pag dumating ang appointed time, na dadalaw dyan ang mga Word made flesh, yun ay God's time. May gagawin ng Diyos pag ganun. Diba? Aasahan ko yan, Pastor. Aasahan ko yan. Ayan na po, sineset na. Ewan ko kung sino makakasama ko dyan, Pastor. Pagpunta ko ng Palawan, Alimanguhan, diretso akong koron. May nag-iintay daw dyan na maraming mga ministro. At i-appreciate nila ang word. Hindi nila tutulugan. Sabi ng testimony, Pastor Don, pag nag-present ka, kahit 1:00, 2:00, nakaganyan pa sa'yo. Hanggang 3:00, hanggang 4:00, hanggang sumikat ang araw. Talagang hindi ka tutulugan doon. Ganun ba? Kasi dito sa Manila, iba na ang 1:00 pa lang, pupungas-pungas na yung mga tao eh. Di ba? Sa kanila raw, iba. Basta tinatawag na message ang ipapangaral. Tututok daw doon. Kaya pag-pray po natin, mga kapatid, hindi ko alam, di ba? Kung yan ay appointed time. Di ba? Na may gagawin ng Diyos dyan, sa lugar na yan. Marami siyang in-invite dyan. Sila Roger, in-invite. Di ba? Yung ating mga kasama sa body. Pero hindi pa po dumating ang appointed time. Amen? Maybe, ito na. Di ba? Before 2015. Hindi natin alam. Pero, ang Diyos po ang higit na nakakaalam ng lahat. Can you say amen? Para sa akin, gusto ko lang mag-stay sa aking home church. Masaya na ako na dito ko na lang ipangaral yung mga revealed truth na binigay ng Diyos sa akin. Pero kung ito po, may pagagawa pa siyang iba sa atin, wala po tayong magagawa. Di ba? Kaya, pray for me. Suportahan nyo ang ministeryong ito, mga kapatid. Ang mission po, mga kapatid, ay pinakamagastos, mga kapatid, na usapin. Can you say amen? Kaya, yun po, mga kapatid, na ang Panginoon mag-provide ng lahat. So, sa ating pagwawakas, hallelujah, naniniwala po ako, mga kapatid, na tayo po ang gagamitin para sa lahat ng programa natin dito sa church. Can you say amen? Maging part po tayo. Maging part tayo ng tinatawag na revealing ng glory of God sa ating munting church. Amen. So, sa ngayon, may mga kulang pa rin tayo. Di ba? Pagdating ng Friday, hindi ko alam kung paano. Di ba? Kung mape-permissive will o mape-perfect will. Ang alam ko, ang Diyos ang nagtalaga lahat nito. Can you say amen? Malaki pa ang balanse natin. Di ba?
Diyan sa tinatawag na aircon na yan. Pero i-deliver na kahit wala pa tayong bayad. Di ba? Grabe pong yun, blessing yun. Pero ang bride din naman, mga kapatid, ay hindi pa babayaan ng Panginoon. Can you say amen? Kaya yun po. At ang ating i-claim lang, magtapat tayo. Mga kapatiran natin sa abroad. Di ba? Binless kayo dyan, pinag-abroad kayo. Ang ibig sabihin yan, tumulong kayo sa ministry. Di ba? Iniba eh. Iniba yung estado ng inyong mga salary. Di ba? Inangat kayo ng konti kaysa sa mga ordinaryong mga kapatiran. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos sa inyo. Paggamit kayo para sa ministry. Can you say amen? May needs ang church. Wag na po nating isipin, may needs po, pastor, utangin ko sana yung... Wag mo nang isipin muna yon. We are in need. At ang inuuna natin ay church. Can you say amen? Kaya yun ang ating priority ngayon sa ngayon. Napalaki po nakapalaki po yung ating gas. Ito nga, hindi babakbakin. Nabakbak. Sabay, mas naging maganda naman. Di ba? Umaabot na po kulang-kulang 20 mil yung expenses natin sa pagre-repair lang. Di ba? Bago malagyan ng aircon, siyempre, i-repair mo muna kasi baka ang mag-aircon yung mga kulisap sa labas. Yung mga, di ba, mga dyan, tawag dito, mga bayawak dyan sa labas, ang malamigan. Kailangan, yung malamigan, yun nasa loob. Kaya, sinilled natin. Can you say amen? Kaya, by faith po. Sino naniniwala? By faith. Sa Sunday, malamig na to. Oh, di ba? Kaya purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at mag-pray. Meron bang prayer request? Pinasalamatan ko yung mga kapatiran nag-contribute ng mga tulong. Hallelujah, mga naggawa-gawa dito, napagod, nahirapan, umuwi.